Presensya ng Panginoon. Amen. Praise God. Praise God. The Lord is here in this place. And are you ready? Ready daw, ready. Yes, thank you worship team for that very powerful time of worship before the Lord. And we are privileged again this morning dahil hindi na po bago ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito. Suki na po ito dito. He has spoken to us so many times, and let me just give his personal background. This man of God is a medical doctor by profession and known to everyone as Doc A. Sabihin niyo, Doc A. Ayan, yan po siya. He was born and raised and educated in Manila. Tubong Manila pala to, ha? A husband, a father of 3 supernatural children. Imagine niyo yung supernatural children niyan. And grandfather of 2. Wow! And his educational background, completed his elementary and high school from the Don Bosco Technical College, graduated his bachelor's degree in biology and pursued his medical degree from the La Salle University College of Medicine. Accomplished his master's degree from the American University. But most of all, yung kanyang spiritual background. This is what matters most. Presently, life coach in the Philippine National Police. So, kasama namin ito as our life. Siya po yung ating chairman ng ating Bless Our Cups Ministry sa Makati. Ministering pastor in the AFP Cyber Command. So, hindi lang siya pang police, pang sundalo pa. Chairman of Bless Our Cups Ministry. Yan na nga. Vice Chairman of Christians Offering Reforms in the Philippine Society, ordained pastor and licensed minister to solemnize marriage, and the founding president and senior pastor to Kingdom of El Yeshua Church. Diyan po yan sa King's Court, tama? Sa may pasong tamo. So now, let us welcome the man of God, Dr. Pastor Arnold Carandang. Let's give a hand to the Lord. Thank you. Magandang umaga po. Good morning. Morning. Huwag po nating papabayaan na hindi natin ipagpapasalamat yung ating umaga po. Lagi ko pong sinasabi na it is our choice to sleep, but it is not our choice to wake up. Si Lord po ang gumising sa atin, kahit na may alarm clock ka pa. Marami pong tao sa ospital, gustong idilat ang mata nila at gustong gumising pero hindi magising. Pero tayo, mapalad tayo. Mapalad tayo na nakapag-worship tayo kanina. And pinanghahawakan nyo ba that Jesus Christ is our firm foundation? So, wag po natin hahayaan na hindi natin mararamdaman ang presensya ng Panginoon. And always I said, always greet everyone, good morning. And let's be lively, makita sa atin yung Spirit ng Panginoon. So again, magandang umaga, even dun sa mga naka-live stream ngayon or naka-zoom, good morning to you. Sa inyo pong lahat, patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon. And I declare na patuloy tayo ngayon na tuturuan ng Panginoon sa kanyang salita. Amen? So, our topic for today is about deception and discernment in the last days. So, medyo meat po ang ituturo ko sa inyo ngayon. Most of the time, many preachers, hindi na po nagiging preacher. Nagiging na lang po sila, yung speaker na motivational speakers. Why? Because ngayon po, ipinagpapalit na yung tithes and offering sa katotohanan ng Panginoon. Do you agree? At tayo po, dapat maunawaan natin na ang panahon natin ngayon, mataas po ang pagkakataon that there is always deception. How many of you here believe in the many lies? Sometimes we would comment about the government.
Pero naniniwala pa ba kayo kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila? Look at the world that we live in right now. Napakataas ng unrighteousness. At hindi natin maintindihan ngayon itong mundong when I was small, I used to follow all the orders of my parents. Pero ngayon may karapatan na po ang bata at pwede pa sila magsumbong sa pulis. What's happening in the world today? Are these all lies? Sabi po ng isang magaling na preacher ng Panginoon, mightily na ginamit ng Panginoon, sabi niya dito sa quotation niya to, discernment is not knowing the difference between right and wrong. It is knowing the difference between right and almost right. Di ba ganyan na nangyayari na sa mundo natin ngayon? Pwede magpakasal ang babae, lalaki sa lalaki. Why? Kasi ang Diyos daw love. Di parang tama nga naman ano. Kaya lang mabubulag po tayo kung hindi tayo malalim sa salita ng Panginoon. Kaya importante po na ngayon sa mga huling araw na ito, we should be discerning what is truthful and what is almost true. Because not everything that we hear are true. Sabi sa salita ng Panginoon, even the elect will be deceived. Kaya sabi ko nga, it's not about my diplomas. Ako man ay nakapagtapos ng medisina sa De La Salle, nakatapos ako ng aking master's degree sa American University, but I will still kneel to God. Kasi kung hindi ako luluhod sa Kanya, hindi ako mananalangin, maloloko po ako ng mundong ginagalawan ko. Bakit? Paiiralin ko po yung talino ko. But this knowledge that we have in this world is just temporary. Hindi po yan yung wisdom ng Panginoon. Ang importante, makakuha ka ng discernment ng wisdom sa Lord. So, tingnan natin itong itong verse na to. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ito yung lagi ko sinasabi sa marami pag nagtuturo ako. Minsan di natin alam kung sino yung katabi natin. Are they the ones who are speaking the truth or are they on the other side? Because above everything else, it is the heart that is deceitful. Hindi po ako nagsabi niyan. Salita po ng Panginoon yan. So sa umaga pong ito, pag-aralan po natin ang ating key scripture for today in Galatians 6:7-10. Sabi po rito, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh they will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Can you join me in a short prayer? Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful day. Lord, we thank you, Lord God, that we will hear your word, and I declare that you will open our hearts, soften our hearts, Lord God, that we will understand and continue to meditate this word. I declare that there will be no other name that will be glorified today but only your good name, Lord Jesus Christ. Lord, we thank you because no one will go out of this place empty, and every one of us will be filled by the Spirit. Whatever spirit is trying to destroy this building, we rebuke it in Jesus' mighty name. And I declare there will be an increase of discernment after this preaching in the name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Amen. So sabi po rito sa salita, do not be deceived. Ang Diyos po hindi natin pwedeng i-mock. Maaring we play that we speak the truth, but it's God who knows everything. Ano po? Sabi rito, kung babasahin po natin sa huli, therefore,
Sabi rito, no, as we have opportunity, let us be good to all people. Pero nakasulat doon, especially to those who belong to the family of believers. Magkakapatid po ba tayo rito? Magkakapatid po ba tayo rito? Amen. So we owe to be good to our brethren. Most especially our brothers and sisters in the family of the Spirit. Sinabi po sa salita ng Panginoon yan. Kaya mahalaga po na tayo ay patuloy na magmamahal. Kung minamahal mo yung tao sa labas, minamahal mo yung kasamahan mo sa opisina, mas dapat mong mahalin at intindihin yung kapatid mo. So ngayon, pagpatuloy natin, let's define discernment. In the dictionary, it is the quality of being able to grasp and comprehend what is obscure. It is the ability to judge people and things well. Pero ang deception, it is the act of causing someone to accept as true or valid what is false or invalid. It is also the act of hiding the truth, especially to get an advantage. So makikita natin, yung deception pala yun, pinapapaniwala mo yung tao na hindi naman yun ang katotohanan. Ito rin yun, pag tinatago rin po natin ang katotohanan, deception din po yan. It is very important that we will always expose the truth. Because if we are brothers and sisters in Christ, ano ba naman? Sabi ko nga ngayon po, grabe po ang nangyayari sa mundong ginagalawan natin. Nakita niyo po sa US, the big churches are being, grabe ang ginagawa ng kaaway, mahigit nahahati po talaga. Why? Kasi people lack discernment right now. And it's important that we have the discernment that is given to us. Paganahin po natin siya ngayon. So, tingnan nyo rito sa isang evolution of lie detection. Matagal na po yung lie na yan. Kahit sa Biblia, may lie na po talaga eh. Sabi rito, tingnan nyo, in 1000 BC, in China, a suspect was forced to fill their mouth with rice and then spit it out. If the rice remained dry, the suspect was found guilty. Ang galing, tingnan nyo yung medisina noon, kaya natutuwa ako na pinagkukumpara yan lagi. Pag kasi po tayo nagsisinungaling, nadadry po, yung salivary gland natin, hindi nagpo-produce po yan ng saliva, ng laway. Yan nadadry yung mouth natin. Kaya noon, alam na nila na, nga, pag nagsisinungaling ang tao, ganito. Pero ito yung maganda dito. Nung 11th century, ito yung maganda rito, various trial by ordeal, or God's judgment methods were used, including the dipping of suspect's hand into hot water to see if they were burned. Ang tindi, Alam niyo po, minsan, sabi ng Panginoon sa salita niya pala, na if you are righteous and standing in the truth, kahit uminom ka pa ng poison, di ka malalason. Kaya minsan, nagbibiruan ng mga pastor, sinong tama? Di sige, inom tayong lason. Di ba? Pero tingnan nyo ng panahon na yun, noong 11th century, ipinadidip na yung hand nila. Di ba? Sa mainit, sa kumukulo. At kung hindi sino mapaso, yun yung kinasihan ng Diyos. Parang mas maganda pa nga noon eh. Di ba? Kasi ngayon, hindi mo na alam kung sino nagsasalita ng tama. Pero tingnan nyo naman, in the present times, na-invento na po sa 20th century yung polygraph, at ngayong present na yun, ginagamit na rin po yung ginagamit sa medical, the PET scan, the EEG, and the MRI. Bakit po? Kasi dito nakikita yung ibang pagkilos ng organs natin as we lie. So, punta naman po tayo ng... Sandali nagpo-forward yata. Pa-next slide po. Ayun, medical po. Ayan. So, let's go to the medical definition of the boat. Ayan. Balik po. Sige po, balik po. Ayan, sige po. So, sabi naman dito, in the medical, it is insight related to a patient, problem, or dilemma. It is the ability to analyze and understand a patient situation. Discernment po yun. Kasi pag nung first year pa lang po kayo, tinetrain na po kami noon,
sabi sa amin, dapat meron kayong clinical eye. Pumapasok pa lang yung pasyente, na-i-evaluate nyo na kung ano yung karamdaman yan. Kaya dapat may discernment din po talaga ang mga nagdudoktor. Deception, sabi naman dito, it is a deliberate distortion of information intended to mislead others. It is ubiquitous form of social behavior that all people and sometimes engage in illness and deception. Ano nangyari dyan? Tingnan nyo po ito, no? This is the greatest deception talaga. Ngayon, alam nyo kung ano yung inaano nila, plano po na sinasabi po sa amin, doon po sa World Health Organization at sa lahat ng mga doctors po, kinakascade nila na may mas matindi raw na virus na lalabas kumpara doon sa COVID. Ito yung tinatawag nilang disease X. Kaya nung lumabas po yung super flu, akala namin yun na, pero hindi. Meron pang mas ilalabas sila na genetically kasi nasa laboratory na po ginagawa yung mga virus na yan eh. At paniwalaan nyo man po ako sa hindi, yung pong nangyari sa ating pandemic, it was really planned. Because there was a plan to reset the world. Tinitignan lang nila yung tao kung hanggang saan. Pero this is to God be the glory, ako po, marami akong nakita ng mga doktor na hindi po nag-engage dito at hindi naniwala. Kasi, alam nyo kung anong importante, during these times na mga paghihirap, na mga ganito nangyayari, importante po nakakapit kayo sa Panginoon para hindi po tayo maloloko. Amen? So, let's go to the Bible now. In the Bible, it is discernment is to examine, prove, or test, and scrutinize. It is to distinguish between what's right in the eyes of man and what's right in the eyes of God. Ito po yung definition ko. Dapat po tama sa mata ng tao at tama rin sa mata ng Diyos. Minsan kasi binubulag natin yung tao sa paligid natin. Pinapapaniwala natin na tama itong isang bagay na ito. What is deception? It is to mislead the mind, to cause error, to believe what is false or disbelieve what is true, to impose on, to delude. Ito po ang deception. So, sabi po rito ni ayan, sorry. Ayan, sabi po rito, then Peter, pabalik po. Ayan. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and kept for yourself some of the money you received for the land? Tingnan nyo, Ananias was trying to keep something. Pinapaniwala niya nun yung mga apostol na, mabait kami, bibigay namin ang lahat. Wala nga naman nakakaalam nun. Pero ang Diyos alam po kung anong lahat ng ginagawa natin. And what had happened to Ananias? He simply fall down. Di ho ba? Kaya importante po that we know our walk and dapat po tama yan sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. So, sa dictionary, sa Bible po, ang salitang discernment and deception was mentioned. Ayan, deception was mentioned 70 times, while discernment was mentioned 134 times. Meaning, inuutos po talaga ng Panginoon na malakas po dapat ang discernment natin. So, sabi ni Smith Wigglesworth, to discern spirit, we must dwell with Him who is holy, and He will give the revelation and unveil the mask of satanic power on all lines. Importante po ito, na tayo, pagka may mga bagay tayong hindi alam, sa Diyos po natin tanungin. Sa Holy Spirit natin, sasagutin naman po tayo eh. Alam niyo po, pag ako whenever I am invited to pray for someone, I kneel down and ask God, ano ang mangyayari? Kasi yun yung magbibigay sa akin ng confirmation eh. Eto, marami po akong testimony and salamat kanina kay sister, may lumapit po sa akin, Yes, thank you, hindi gumagaling yung kanyang karamdaman pero after I had prayed the last visit of mine here, after 2 days daw nawala yung kanyang nararamdaman. This is all glory to the Lord. Dati,
nung ako po ay, yung faith ko, hindi pa ano, sabi ko, Lord, isa na lang po ang hindi ko nagagawa, bumuhay ng patay. Pero alam nyo, God is faithful. Magta-testify ako sa inyo, no? Bago matapos ang taon last year, meron akong Brad na doktor din. Nawala na po siya. Tumawag po sa akin yung isang kasama kong doktor, Brad, si Ronnie, tumawag yung asawa, wala na raw. Anong ibig sabihin wala na? Brad, pinagawa na natin lahat ng klaseng manipulation, hindi gumigising at umihi na. Pwede bang puntahan natin sa ospital? Sabi ko, luluhod lang muna ako sa Lord. Magtatanong ako. When I knelt down to God, sabi ng Lord, sabi ko, Lord, anong mangyayari kay Ronnie? Sabi ng Diyos sa akin nun, mabubuhay pa siya. Pumunta na ako sa ospital, very confident. Di sasaksakan na nila ng tubo, lahat na, no? Dahil nga, hindi na humihingat, ano. Sabi ko, sandali, pwede ba ipag-pray? Di sabi ng mga doktor doon, pa-pray nyo, Brad niya yan. Doktor din yan, sabi gano'n, ano. Di, tinanong ko muna yung asawa. Sabi ko, anong gusto mo mangyari ba? Sana makabalik pa si ano ba gagawin natin? Sabi ko, pero maniwala ka. Kayang buhayin ng Lord yan. Kasi may word na ako sa Lord eh. Alam niyo po, ang prayer ko lang, in Jesus' mighty name, Ronnie, bumalik ka sa katawan na to. Umalis na po ako. Alam nyo, natataranta sila dahil lalagay nila ng MRI, lahat ng gagawin, ano. Nagkataon, sira pa yung MRI nung ospital, ililipat pa ng ambulansya. But this is one thing good. Alam niyo po ba, doon sa ambulansya after that prayer, biglang, gumanon, nagising, huminto po yung ambulansya, madaling araw yun eh. That is 1 o'clock in the morning, ano. Sabi ganon sa akin, sabi niya gano'n, nasan ako? Di huminto po yung ambulansya, naka-convoy kami, di tumigil din kami, di nagulat kami, tiningnan namin. Nakita niya ako, Brad, ba't nandito ka? Sabi gano'n sa akin ng doktor. Sabi kong gano'n, okay ka na? Labas mo nga yung dila mo. Di nilabas niya, sabi ko, praise God. And everyone was crying that time. Ultimo yung mga nasa ambulansya because they never thought God will move. Wag po tayong pumayag. Sabi ko nga hindi lang po sa akin ibinigay ito, sa atin po lahat. Wag tayong pumayag na madideceive ng kalaban. Doctors may say, mamamatay na yan. Pero ang Diyos, siya po ang judge. Tao lang ako, doktor lang ako, hindi ko pwedeng sabihin kung kailan ang taning mo. Just this month, meron pa po, hindi na ako makakapagturo yata. Ano. Just this month, meron pong isang babae dinala po sa PGH. Stage 4 cancer, yung kanyang breast po, wala na. Bulok na. Tapos sa tabi po, sa gilid nito, isang bukol kasing laki po nito. Sabi ng mga taga-PGH na doktor, iuwi nyo na si nanay, wala na itong pag-asa. Linggo na lang ang bubuhayin yan. Tumawag po sa akin yung kamag-anakan, ano, Dok, pwede bang humingi ng tulong, ganyan. Dalhin mo rito sa Cavite. So, pina-admit ko sa Cavite, sa ospital doon, ano. Nung kinakausap ng mga doktor doon, yung pasyente, tsaka yung kamag-anak, sabi nung asawa, ito ang mga doktor. Kasi, inadmit po namin Ano? Lo and behold, alam nyo po, the patient, kahit nasaksakan po namin ng chemotherapy or kahit na anong gawin namin, hindi na po tinatanggap. Pero alam nyo po, buhay pa hanggang ngayon. It's because of God. So, kailangan po natin ito sa mga panahon na ito at huwag tayo magpapadaya sa kaaway. Mag-inquire tayo sa Lord. Ano po? So, ngayon, how will we detect deception? Number 1, spiritual elitism. Pag ang kausap nyo po, parang sila na po yung makapangyarihan sa lahat at delikado po yan. Dahil lahat po tayo dapat humble. The more na ginagamit po tayo ng Lord, the more na dapat lumuluhod ka. The more na ginagamit ka ng Lord, dapat nagpapakumbaba ka. At kailangan patuloy mong gamitin yan at gamitin para mahasa po tayo. Sabi rito, deception causes people to believe they are in an elite and perfected state. Same with the Pharisees yan. And pride at its worth, di ba? Sabi sa 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Di ba? Mahirap po yung magsasabi na kami ang tama, at ikaw ang mali. Hindi po ganun. Hingin natin ang ng word ng Lord.
Sabi rito, we must be extremely careful when we set ourselves up as experts on doctrine and when we think ourselves better than our brethren. Hindi po dapat kang mas magaling sa kapwa mo. Pare-parehas po tayo nilingkod ng Lord. Magkakapatid po tayo. Hindi po tayo dapat mas mataas sa kanila. Sabi kanina, di ba? Si Jesus, who is worthy? Anong kinanta ng kanina? Who is worthy? No one. Kahit na ako po na ginagamit ng Diyos, I am not worthy when I come to His presence. Dahil hindi naman ako to eh. Minsan tatanungin ng iba, bakit yung pinagdasal mo to hindi gumaling? Ba't yun gumaling? Ang tanong ko, ako ba nagpapagaling? Diyos ang nagpapagaling. And who is worthy? None of us is worthy. Sabi po rito sa 1 Corinthians 3:18, stop deceiving yourself. If you think you are wise by this world standard, you need to become a fool to be truly wise. Kaya wag po natin itaas kahit ano pa ang natapos natin. Sabi nila siguro kaya ka ginagamit, Dok, magsalita dyan dahil para patunayan na kahit na anong diploma mo, hindi mo. Totoo po. Kasi bakit ako full-time sa ministry, baliwala yung pinag-aralan ko. Kasi nakita ko na may mas makapangyarihan sa lahat. Yung panalangin sa Panginoon. Kaya bang paggalingin ng mga libro ko na inaral, yung cancer? Yung doktor nga sa UP, pinauuwi. Yung may sakit. Pero manalangin ka, tingnan yung buhay. Ngayon, ibang-iba po ang aura nila. Hindi ko rin po alam kung hanggang kailan, pero natutuwa ako dahil sa aking, biruin mo yung pasyente nakangiwi na, hindi na pantay ang muka. Grabe na po ang katawan. Biruin mo kahit na anong isaksak mo, hindi na tinatanggap. Pero, isang buwan na ngayong buhay. Hindi pa ba kamay ng Panginoon yan? Diba? So, wala po tayong dapat itaas. Si God lang po ang maitaas lagi. Number 2, irrational isolation. Isolation produces an me against them mentality, and at the heart of isolation is division. Wag po natin i-isolate yung sarili natin. Wag po yung ako versus them. Wag po ganun. Kasi it will just cause division. Di ba? Anong sinasabi natin kanina doon sa worship natin? Firm foundation natin si Lord. Ito, nasan yung ito? Ito, kanina pinakikita ng Diyos sa akin, naiiyak ako kanina, 54 years to. Hayaan lang po ba natin na agawin ng kaaway? Di ba? Sabi rito, in Proverbs 18:1-2, whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion. Alam niyo po, ang tao opinionated talaga. Nakapag-aral man o hindi. Minsan sasabihin ng mga tao na makikita po natin na nandun, hindi ko minamaliit yung ibang tao po na nandun sa squatters area, pero they have the guts to tell na walang kwenta tong gobyerno to, ganito, magnanakaw silang lahat. My question is, bakit nung butuhan binoto niyo yun nagbigay sa inyo? Opinionated tayong lahat. Pwede ba, i-shut muna natin yung mouth natin at mag-pray tayo? Lord, ano ba yung tama kong sasabihin? Ano ba yung tama kong gagawin? Isolation is birthed by one's own passion, but the end result is hostility against wisdom. Pride partners with isolation. Hindi po dapat na meron dito at meron dito. Hindi po tama yun. Kasi part yan ng deception. Amen po ba? Number 3, absence of accountability. Ito po, napakahalaga nito. Balik ko. Ayan. Deception shuts the door on God's delegated authority and narrows one's circle of influence. Sabi sa Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Alam niyo, pag nasa simbahan po tayo, we have to be accountable kung sino po yung mga nagli-lead.
It's the same thing po sa bahay. Accountable ka dapat dun sa magulang mo. Kasi kung hindi po, magkakawindang-windang tayo dahil sarili kang lakad. Alam niyo po ako, kahit pastor po ako, pinagpapaalam ko sa simbahan, lahat ng aking ginagawa, magsasalita ako rito, imbitado ako rito, pupunta ako rito, pinagpapaalam ko po lahat. Alam niyo po ba, na kahit sa GC namin ng pamilya ko, sasabihin ko, nakarating na ako rito sa Makati, pauwi na ako, para hindi sila nag-aalala. Alam niyo, kung mahal niyo yung tao niyo sa paligid, dapat may accountability tayo. Kasi mag-iisip sila eh. Nasaan na kaya yung kapatid ko? Bakit hindi pa dumarating? O bakit wala siya sa pagsamba ngayon? Importante po, leader ka ng church, magsabi ka sa pastor, hindi po ako makakarating ngayon. Kaysa pag-iisipin mo yung pastor mo, kung ano yung nangyari sa inyo. Accountability, importante po yan. Kasi kung tatanggalin natin yung accountability, mga kapatid, you want as if you want to go on your own. And that is what again? That is again deceiving the people around us. Sabi dito, no person's ministry gets too big, too successful, or too anointed that he doesn't need accountability. Lahat po tayo kailangan yan. This is not accountability of peers, but submission to God's delegated authority. Kung hindi ka marunong sumunod sa authority, paano pa kung ikaw na yung naglilid? Diba? Paano na kung ikaw na yung naglilid? Ano na naman mangyayari doon sa ililid natin? Hindi ka nga marunong mag-submit. Diba? Importante po ang submission kahit saan. At hanggang ngayon, meron akong spiritual na tatay, yun ang sinasabihan ko ng lahat and even plans of our church. Kasi kailangan may nagko-cover sa atin eh. At pag nawala na yung cover na yan, delikado ka na. Hahabulin ka na ng kaaway. Kasi wala na nagko-cover sa iyo eh. And number 4, combative complex. Ito yung nakakatakot po. Sabi rito, a combative spirit is more concerned with crushing others in a debate than with truth and righteousness prevailing. They want to prove themselves right with no humility. Ito yung combative spirit at combative complex. Gusto nila malaman na kami yung tama, hindi kayo mali, hindi ako tama, lahat na lang tama. Alam nyo, pag ako po nagka-counsel na ikakasal, sinasabi ko to lagi sa bagong mag-aasawa. Alam nyo, pag kayo nagtalo at yung isa nanalo, talo kayong dalawa. Tandaan nyo po yun. Pag nagtalo kayo ng asawa mo, nanalo yung lalaki o nanalo si babae, akala nyo lang nanalo kayo. Pero in the spiritual realm, talo kayong dalawa. One spirit na kayo eh. The same thing with the church. The same thing with the church. Kung may combative complex tayo, iyaano natin kung sino yung tama, sinong mali. Pag may lumabas na pong tama dyan, talo po ang simbahan. Dapat po tayong lahat marunong magpakumbaba. Dapat po tayong lahat marunong paano natin i-resolve ito. Alam niyo po, pag nanalo sa may asawa, nagtalo mag-asawa at may nanalo, alam niyo kung sino ang tunay na nanalo? Diablo. Alam niyo sa simbahan, pag may nanalo sa pagtatalo na simbahan, naiiyak lang ako kasi diablo uli ang nanalo. Let us not allow, kung nangyayari yan sa iba't ibang bansa ngayon, nangyayari yan sa paligid natin, why would you allow the devil to win over your situation? And why do you have to prove that you are right? Well, in fact, kailangan lang magpakumbaba tayong lahat. Dahil pag nagpakumbaba po tayong lahat, lalabas yung puso natin, mas mauunawaan natin ang sinasabi ng kapatid natin. So, this combative complex, this is part of deception. Sabi po sa Psalms 52:2-4, you who practice deceit, your tongue plots destruction. Kapatid, pag ang tao papunta sa distraction ang sinasabi niyan, believe me, iba na po ang kinakapitan niyan. Kasi dapat po tayo na lingkod ng Diyos, lahat tayo para sa pag-aayos.
It is like a sharpened razor. You love evil rather than good, falsehood rather than speaking the truth. You love every harmful word, you deceitful tongue. Hindi po ako nagsabi niyan, salita ng Panginoon yan. A deceived person often consider detractors or challengers of their doctrines as their enemy. Pagka ito pinaniniwalaan ko, hindi ka naniniwala dito, kalaban kita. Alam nyo bakit po nagtagumpay ang Bless Our Cups dito sa Makati? Hindi po kami nagpapataasan kung sino yung tama, sino po, may kanya-kanyang gifts at we embrace it. Dati tatanungin ko rin, bakit ganito ba? Pero hindi, we have to learn how to embrace the people around us. A deceived person often considers detractors or challenges of their doctrines as their enemy. Sabi sa Proverbs 24:21, "My child, fear the Lord and the king. Don't associate with the rebels." And rebellious, alam naman po natin kung ano ng Panginoon dyan. Number 5, persistent pattern of change. Ang tao na deceitful, hindi po yan constant. Kahit sa pag-aaral na medisina. Kaya magtataka kayo, kunyari, hinuhuli nyo yung asawa nyo, hinuhuli nyo yung anak nyo, kung nagsisinungaling, tandaan nyo, pabago-bago po na sinasabi yan. That is science. Sabi rito, it is hard to keep up with a person whose mind keeps wandering and wavering, having no firm decision. That person, sabi sa James 1:7-8, that person should not expect to receive anything from the Lord. Such person is a double-minded and unstable in all they do. Watch out for those who constantly change their stand. Even their doctrines and faith would be questionable. Katanong-tanong nga naman po yan. So those are the things na dapat na maunawaan natin pagdating po sa pag-detect natin ng deception. Sabi po ni Osborne dito, the problem with deception is that you're deceived. So the deceived would be the last to know. Actually, yung deceived, hindi naman po nila alam na deceived sila eh. Totoo po yan. Kaya po yung deceived, pinaglalaban nila yung side nila dahil akala nila yun yung tama. Kaya nga sabi ko, paano mariresolve ito? Ako nakita ko lang po, kasi pag ako meron iniisip na bagay, pinagsasama ko yung science at saka yung Bible. Alam niyo po, mas under stress tayo. Sabi ko, lagi sa church, huwag kayo magdidesisyon pag mataas ang adrenaline nyo. Pag mababa rin ang adrenaline nyo, huwag kayo magdidesisyon. Pag masayang-masaya, pag malungkot kayo, huwag kayo magdidesisyon. Kailangan stable po yan para yung tama ang masabi po natin at magawa natin. So, a deceived person doesn't know he is deceived. Anong dapat gawin? Buksan po natin ang puso natin. Magpakumbaba tayo. Pakinggan natin yung mga sinasabi sa paligid natin. Ano nga ba ang katotohanan? So, the scripture says in Isaiah, "Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight." Sabi kanina, who is worthy? Diyos lang po ang worthy. So, how to develop discernment? Number 1, passionately study the Bible. Alam niyo po, kahit ako nakakakuha ng salita sa Lord in an audible voice, bubuksan ko po yung Biblia ko. Lord, pa-confirm nga. It is very important na may confirmation ng Lord sa ang binibigay sa yung prophetic word sa word ng Lord. Kahit na sabihin yan sa iyo ng kapatid mo, yayaman ko tingnan ko muna sa Biblia. Lord, kukonfirm ng Lord yan. Kailangan po, passionately pinag-aaralan natin ang salita ng Lord. The Bible is God's mind about everything we need to know to live for His glory. Sabi sa Joshua 1:8, we have to study it, we have to meditate it day and night. Diba? Tingnan nyo minsan nagtataka ako, napakasimple nito, only then will you prosper and succeed in all you do. Minsan sasabihin natin, Pastor, ba't parang ang tagal ko, hirap na ako sa buhay. Ang dami pong promises ng Lord sa Biblia. Actually, nandiyan naman ang sagot eh. Anong sagot ng Lord? You have to meditate the Word of God day and night. And then you will be prosperous and successful. Diba? Parang, minsan magtatanong ako, nagbabasa kaya ito ng Biblia? O dahil nakapag-aral na ito ng Bible School, parang tingin niya okay na. Dapat po hindi ganun. We have to study the Word day and night.
So sabi dito, the world says everything is relative. It claims there is no truth or error, good or bad, pure or polluted. Truth is up to the individual. Secular education will not instill true discernment in our hearts. Kahit ano pa po natapos mo, secular education lang po yan. Ang kailangan natin yung wisdom ng Lord. Number 2, kailangan po pinupursu po natin intimacy with God. Kailangan meron kang quiet time. Kailangan meron kang time sa Kanya. It's the same thing na yung tatay at saka yung anak na naglalambing yung anak sa tatay. Binibigay mo ba yung time mo para sa tatay mo? O sapat na? Sabi ko nga minsan nananalangin tayo, Lord, bigyan mo naman ako ng 3-story house with 5 bedroom halls, toilet and baths, and 6-car garage. Pero ang prayer mo, 2 minutes lang. Ano bibigay ng Diyos sa atin yon, di ba? So dapat pinupursu mo rin yung intimacy mo sa Diyos. Di ba? Get to know God well and grow spiritually. The better you know God, the more you will begin to think as God thinks. Sabi po sa James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Kailangan lumapit po tayo bilang anak. Minsan sasabihin mo, no, kung alam naman ng Diyos lahat ng pangangailangan ko, ba't kailangan ko pa magdasal? Parehas rin po yun ng anak, nahihingi ng allowance kay daddy. Gusto nung tatay na marinig niya na kailangan ng anak. Alam ko naman na butas yung sapatos ng anak ko, pero hihintayin ko na yung anak ko lalapit na, Daddy, kailangan ko na bumili ng sapatos. Parang ang sarap pakinggan na merong yung attachment yung anak mo na ikaw yung hinahanap. Ganon din po yung ama natin. So sabi dito, discernment is always connected to spiritual maturity. Maturity comes from the Bible study, biblical preaching, Bible meditation, application, and time alone with God. Spend time with God. Ako po, narinig nyo naman hindi ako basta-basta sumusugod sa kahit na anong ipag-pray mo to, ipag-pray, hindi po. Kasi hindi naman sa akin nanggagaling yung kapangyarihan Kukonsulta muna po ako sa ama ko. Number 3, dapat po, we should pray fervently. Sabi dito, fervent prayer is that model of passionate and sincere calling out to God, whether out of thankfulness, repentance, or need, which develop or commune with God. In everything, magpasalamat din po tayo sa Lord. Wala kang maidalangin, magpasalamat ka sa Lord. Pero kapatid, sa nangyayari sa mundo natin ngayon, we have to pray. The reason bakit po, ako natutuwa lang po ako kasi sabi ko nga, nung po nagsisimula ako, dumarating sa simbahan ko, mga doktor din po, meron kaming mga abogado, may mga engineer. Ang prayer ko noon, Lord, gamitin mo rin sila na yung pag-aaral nila, burahin mo, na ang gamitin nila yung kapangyarihan mo lang. And I thank the Lord dahil meron kasi kaming fourth watch. Every 4 a.m. nagdadasal po ang church. So, nung sumasama na po itong mga doktor, mga abogado na nanalangin, it transformed. At even our doctors, pagdating po sa ospital, tatanungin sila nung pasyente, Doc, sabi dun, stage 4 cancer ako, hanggang kailan na lang po ako mabubuhay? Ang sagot po ng mga doktor sa simbahan namin, hindi po ako Diyos para magbigay ng taning sa inyo. Siya po ang may akda ng ating buhay. Manalangin tayo, kapatid. Kaya niyang baguhin ang lahat. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Dahil nananalangin at inimpluwensyahan mo na manalangin ang kongregasyon mo, lahat kayo nagfo-flow sa ganito. Mga kapatid, huwag nyo ipagpapalit ang panalangin. May reward sa Lord yan kung gumigising kayo ng maaga para mag-pray. That is one secret story of our church. Ngayon, alam nyo po, binigyan ako ng lupa sa Port Bonifacio ng Philippine Army para po magkaroon kami doon ng sarili naming sambahan. Dati nasa kwarto lang kami ng isang Philippine Army. Ngayon po, binigyan na kami ng lupa doon at tinatayo po ngayon doon. Kasalukuyan pong may simba kami ngayon doon. It's only God. Ang Diyos lang po yun. Bakit? Because even these soldiers are now calling to the Lord. Alam mo, meron silang mga kamag-anak, nanay, kapatid, hindi gumagaling. Pagkatapos ipag-pray, nagtataka sila, paano gumaling yung pastor? Naiano lang namin. Ngayon alam niyo po, masigabong ma-attend po every Sunday. At talaga pong
prayers ang hinihingi po. Prayers are powerful. Huwag niyo po baliwalain yan. Sabi rito sa James 5:16, the effective fervent prayer of righteous man avails much. God is the author of wisdom and discernment, and that He longs to give it to us as we ask for it. Number 4, prove all things. It is very important to test everything. Kailangan in line with the Bible yan. Hindi po pwede na opinion mo lang. Kasi kung sasabihin ko, ako nga doktor, ako nga nakapag-masters pa, di opinion ko mas mataas dito sa inyong lahat. May tatayo na isang abogado. Hindi! Nag-Harvard din ako. Bukod sa pagluloko, nag-ano rin ako, nag-masters din ako. Di siya na naman ang pinakamataas dito. Hindi po ganun. Balik tayo sa Biblia. Kasi tingnan nyo na nangyayari sa mundo natin, tingnan nyo, even ang presidente natin ngayon binabastos. Nung panahon ko po, nung kabataan ko, hindi po makapagsalita tayo laban sa pulis. Ngayon, ang presidente po, harap ang binabastos. Anong masama ngayon na nangyayari? Even sa church, harapan pong binabastos ang pastor. Nakakalungkot, di ho ba? Ang pastor po, nagtsatsagayan, manalangin, nagtsatsagayan, gumawa ng preaching, nagtsatsagayan na maglakad kahit walang love gift, kikilos yan. Pero may nakita kang hindi maganda, sisirain na natin kagad. Balik tayo sa Biblia, kapatid. Prove everything that is right. Yung right, kasi tingnan nyo yung batas ngayon. Dahil matatalino po ang tao, even the law, binabaluktot po nila. Kaya tingnan nyo, yung mga nakaupo po sa Senado, okay lang. Kasi ganito, may abogado silang lalaban ng malaki na ito-twist po yun. Again, gawa ng tao yung batas na yun. Ano yung sa batas ng Diyos? Lahat kung tayo mag-itatayo natin na, hindi, ito yung nakasulat Kapatid, tumawag na ba tayo sa Diyos para tunungin kung ano yung dapat gawin natin? Ngayon, naglalaban yung gobyerno natin. Kailangan natin manalangin at kailangan natin balikan kung ano yung nakasulat sa Biblia. Ang sabi po sa Biblia, kahit na sinong tumayo dyan sa ating gobyerno, kailangan po sundin natin. Di ho ba? Nanalo na Ba't pabayaan po natin siya sa kaysa lalabanan natin? And the same thing with our church. Huwag tayong pumayag po na mananaig yung flesh natin kung ano yung gusto natin. Allow God to move kung ano yung gusto ng Diyos sa atin. Sabi po rito, in the last days, nothing is worth trusting to quick. We owe to examine everything and practice divine judgment. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba ako? Hindi po kayo galit sa akin? Salamat po. Number 5 po, and last, sabi dito, pick a Christ-centered community. It is very important who you spend time with. Spending time with godly people and wise believers will make you a wiser person and more discerning. Sabi dito in Proverbs 13:20, he that walketh in the wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. It is important. Alam nyo, pwedeng sasabihin, never side on anyone. Tingnan po muna natin kung ano yung gusto ng Lord. At hihingin po natin kung ano po yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kailangan po, Christ-centered ang lahat po ng gagawin natin and every decisions that we will have. Sabi rito, many Christians make wrong choices because unwise companions weigh their thinking. Tingnan niyo po ang batas natin ngayon, pinagaganda po para kaaya-aya sa ating pandinig. Minsan, ang tao po ngayon kahit sa simbahan, galit na po sa rebuke. Pero ako sinasabi ko sa simbahan ko, kahit doktor kayo, abogado kayo, magmumuka akong pera kung ang preach ko, yung mga pleasing lang sa tenga nyo, at wag na kayo magsimba rito sa church ko. Sinasabi ko po yan directly. Kasi if we want to learn, well, dapat maintindihan natin yung truth. Huwag tayo yung basta na kung ano yung pleasing sa tenga lang natin. Kailangan yung naririnig natin is something na inline always sa salita po ng Panginoon. So,
Sabi dito, many Christians make wrong choices because unwise companions sway their thinking. Di ho ba? It is very important that we go with the right people. Amen? So, sabi ni Oswald Chambers dito, God never gives us discernment in order that we may criticize, but that we may intercede. May nagsabi na ba sa inyo ng problema nila? Na pagkatapos yung sabihin, kaya pala ganun si pastor, kasi pala ganito. Hindi po dapat ganun. Pagka may narinig kayong problema, ang unang-unang gagawin nyo, ipag-pray. Kahit kami, sa mga pastor sa BOC, may problema ang isang tao, sasabihin na, let's pray that the Lord will guard our hearts sa pag-uusapan natin. Hindi po lalabas na chismis ito. Bagkus kailangan natin ipanalangin. So, ang ganda, no? God never gives us discernment. Kaya pala siya ganito. Hindi po. Binigyan ka ng Diyos niyang yan, ng discernment na yan, para manalangin ka. Sabi dito, discernment is a quality of attentiveness to God that is so intimate that over time, we develop an intuitive sense of God's heart and purpose. It's the ability to judge well through the power of the Holy Spirit to determine the value and quality of a certain person or teaching. As stated in Ezekiel 34:17, and as for you, O my flock, thus says the Lord God, behold, I shall judge between sheep and sheep, between rams and goats. Gusto ko lang po maunawaan natin, ang Diyos po darating sa kanyang pangalawang pagbabalik. Hindi na po Savior, kundi Judge. At ang isang i-judge po ng Lord, ang church. The sheep between the sheep. Ano ba ang ginawa natin sa ating kapwa? Tayo ba ay gumawa ng kaaya-aya? O naging mas mabait ka pa kaysa dun sa amo mo o dun sa katrabaho mo? Mga kapatid, sinasabi natin kanina dito when we worship that God is our firm foundation. Hindi po dapat tao. At kailangan, yung makikita nyo pong tumatayo at nagsasalita sa inyo, may prutas. Kasi doon ko po lagi tinitingnan ng tao Maaring magaling siya magsalita, maganda ang kanyang pinag-aralan, pero ano ang prutas niya? Nakikita ba sa kanya? Does he walk into the supernatural? Ginagamit ba siya ng Panginoon? Ilan bang kaluluwa ang nasalba nito? Ilan church ba ang tinayo nito? Gaano siya ginagamit ng Diyos? Dapat tanong po natin lahat yan. Dahil yun yung basihan ng prutas. Kaya hindi po tayo, if God is a firm foundation, ang ganda-ganda ng worship natin kanina, and I hope everyone was touched. Doon sa worship po natin. Kasi alam niyo po, in worship, doon po nangungusap ang Lord. When we worship the Lord 1 hour po yan. Basagan po talaga. Hanggang sa mas mabasag kami. At yung pagkatapos ng worship, yayakap ka na lang na kapatid, salamat, nandito ka. At in everything we do, be careful. Many people will say believe, pero yung gitna nun, lie pala. Mga kapatid, kanina sinabi ko po sa inyo na pag sa mag-asawa may nanalo sa pagtatalo, parehas po silang talo. Ang nanalong tunay doon, demonyo. Huwag po natin hayaan na sa ating iglesia na ang tinatayo natin si Kristo, may manalo po sa ating mga argumento. Bagkus, hayaan natin na manatili tayo na humble. Buksan natin yung isip natin. Ano ba yung sasabihin ng kapatid ko? Tignan niya natin paano natin mauunawaan. Rather than we will go to the people who will say, paniwalaan mo ito. Ayan believe. Ano nasa gitna niyan? It's lie. Kasi ang tunay na mananampalataya, hindi po para sa ikagugulo ng iglesia. Mahal na mahal ni Jesus Christ ang church. Ang sabi ni Jesus Christ noon, di ba? Ang sabi niya sa mga lalaki na dapat mamahalin mo ang asawa mong babae kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia.
we do not have the right para sirain po ang kahit na ano, ginawa po ng Panginoon para sa atin. Mga kapatid, in the last days, evil is growing more, greater and greater. Lies are everywhere at parang totoo na sila. Even our government, hindi mo alam kung sinong nagsasabi ng totoo. Sasabihin nila, believe. Believe. Pero dapat mga kapatid, we all have that discernment. Ito naman ang quotation ko bago ko tapusin ito. In the presence of lies, there is deception, while in the presence of truth is discernment. Pag nakapasok na po ang kasinungalingan doon, nandun na po ang deception. Kaya we owe all to speak the truth, masakit man. Alam nyo kapatid, sa simula lang po yan. Pero kung tatanggapin natin ang katotohanan, si Lord ipoprosper po tayo. And to conclude this, sa word pa rin ng Lord ako magtatapos in Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect. Maraming salamat. Shalom, and all glory to God alone. Thank you po.